Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Rui or Rui. Dear Kathy G, sa buhay at pag-iisip ng isang tao, meron talagang alaala na nanunumbalik. Hindi lang tungkol sa pamilya or kapartner, meron ding tungkol sa mga pagkakaibigan na matagal nang nakasanayan at biglang nawala. Tawagin niyo na lamang po akong Rewi. I'm 35 years old from Bulacan. Sumulat po ako sa inyong programa dahil madalas kong naaalala yung mga friends ko, Miss Kathy. Nasanay kasi ako noon na sila ang nakakasama ko kahit na may asawa at anak na kami. Kapag may drumming, may lakad, ang barkada, outing, kompleto at masaya ang bawat isa sa amin. 4 kaming magkakaibigan, Miss Kathy, si Jepoy, Chris at June. Sila ang mga matatalik kong kaibigan. Nakilala ko sila nung first year high school pa lang ako. Classmates ko kasi sila noon hanggang sa gumraduate kami ng 4th year, kami pa rin ang solid na magkakasama. Hanggang sa mag-college kami, Kathy, nakapag-desisyon kami na isang kurso na lang ang kunin namin. Hindi naman labag sa loob ng lahat na kumuha kami ng kursong Business Administration. Dahil lahat kami gustong makapagpatayo ng negosyo balang araw. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng kaibigang totoo at mapagkakatiwalaan, Kathy. Kaya para ko na rin talaga silang tunay na kapatid. Iniisip ko pa nga na iba or iniisip pa nga ng iba na baka silahis kami dahil grabe ang closeness naming 4, Kathy G. Kasi naman, noong panahong iyon ay halos 1 dekada na kaming magkakaibigan. Wala kaming maitatago na sa isa't isa. Hanggang sa paghahanap ng trabaho, gusto namin magkakasama sana kaming lahat. Kaya sabay-sabay rin kaming nag-apply noon sa iisang kumpanya. Unang natanggap noon si June, Kathy, dahil sa aming 4, siya talaga ang pinakamatalino sa amin kahit noon pa. Hanggang sa mapalad talaga kami dahil di nagtagal, pare-pareho rin kaming nakatanggap or natanggap sa mga kumpanyang inaplayan namin pare-pareho. Nung una, tuwang-tuwa sa amin ang ibang mga katrabaho namin, Kathy G. Tinatawag pa nga nila kaming 4 na Totoy Bibo dahil sa kwelang dala namin. Sa kabila ng stress, sa trabaho, hindi namin makakalimutang magpasaya. Halos gawin na nila kaming clown sa opisina, Miss Kathy. Pero sa kabila ng saya, Kathy, may kapalit din pala talaga itong kalungkutan. Naiintindihan ko naman na kapag nag-asawa na ang mga tropa, medyo mababawasan ng oras. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit kami nagkawatak-watak. Or should I say, nagkahiwa-hiwalay. Habang tumatagal, nagkakaroon kaming 4 ng competition sa trabaho. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin pero kapag nababati or napupuri ako ng supervisor namin, biglang lumalayo si Chris. Si June naman masyadong pursigido magpakitang gilas. Hanggang si Jepoy nag-resign dahil gusto niya raw ma-explore na lang niya or ma-explore na lang siya at hindi na nakadepende pa sa tropa. Doon ko unang naramdaman na parang hindi na barkadahan ang tingin namin sa isa't isa, Kathy G. Parang palakihan na ng sweldo, pagalingan sa trabaho, at paramihan ng achievements. Unti-unti nang nawawala yung dati naming samahan. Yung mga magkakaibigan na masaya lang sa buhay. Isang araw, Kathy, may malaking project na ipinagkatiwala sa team namin. Sobrang importante noon dahil promotion ang nakataya. Ako ang halos gumawa ng buong proposal dahil ako ang may pinakamaraming oras noon. Tinulungan naman ako ni June sa presentation habang si Chris ang bahala sa reports. Pero laking gulat ko, Kathy, nang dumating ang araw ng meeting namin. Habang kaharap namin
Ang management, si Jun lang ang halos nagsasalita. Hindi niya man lang nabanggit na ako ang halos gumawa lahat ng proposal. Habang si Chris naman, sumisingit na parang mali-mali raw ang ilan kong ginawa. Hindi ako nakapagsalita noon, Kathy G, dahil sobrang nanlamig ako. Parang hindi ko kilala ang mga kaibigan ko. Yung mga taong itinuring kong kapatid, sila pa ang unang humila sa akin pababa. Pagkatapos ng meeting, doon na ako sumabog. Tinanong ko sila kung bakit parang kailangan nila akong tapakan para lang umangat. At doon na nagsimula ang mainit naming pagtatalo. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na kami sabay kumain. Hindi na rin kami nagkikita pagkatapos ng trabaho. Yung group chat naming 4 na dating puno ng tawanan naging tahimik na, Miss Kathy, hanggang sa tuluyan na lang kaming hindi nag-uusap. Mas masakit pa, Kathy, nung namatay ang tatay ni Jepoy. Doon ko na-realize kung gaano na kami kalayo sa isa't isa. Nagkita-kita kami sa burol pero para mga estranghero na lang kami. Walang biruan, walang kwentuhan at puro kamustahan ng pilit. Napaisip ako na ganito na lang ba talaga? Ganun na lang ba kadaling sirain ng inggit, pride at competition ang halos 20 taon naming pagkakaibigan? Hanggang ngayon, Kathy, namimiss ko pa rin sila. Minsan naiisip ko kung may pag-asa pa bang maibalikan dati. Pero natatakot din akong baka kapag nagkita kami ulit, puro sakit na lang ng nakaraan ang mabuksan. Kathy, tama bang lumayo na lang ako para sa katahimikan naming lahat? O dapat ko pa bang subukan buuin ulit ang pagkakaibigan na minsan nang nasira? Kapag ba nasaktan ng sarili mong mga kaibigan, kaya pa bang ibalik ang dating tiwala? Sana posible pang mabuo ulit ang isang barkadahan na winasak ng kompetisyon, inggit at pride. Kathy, lubos po akong nalulungkot sa kinahinatnan ng samahan namin. Siguro kung hindi kami nagpataasan, buo pa rin siguro kami ngayon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbasa po ng aking liham. Umaasa po ako sa inyong payo. Lubos na gumagalang at nagmamahal na kaibigan. Rewi. Love Me, Kathy G.